Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Mr. President, noon pa man tayo ay lumalaban na against this flood control issues, Mr. President. 2023, I'm just not sure, Mr. President, kung ready na po yung staff natin para i-show yung video na since 2023 ay dito po sa mismong bulwagan na ito at sa mga committee hearings, binabanggit na po natin ito. Please. Kinausap ko nitong nakaraang Karina, ang lahat nagsasabi, mas worse. Yung dating hanggang bewang, lagpas tao na. Yung dating hindi binabaha, binabaha na. Hindi inaabot na bahay, binabaha na. So, I don't know how else to say this, Mr. Chairman. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos, na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman, hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. Sana ang hiling ko na lang po ay kahit na hindi po masisimulan next year, makita po natin talaga yung master plan para po meron ding confidence yung mga kababayan natin that it's really moving, Secretary. Kasi kung titingnan niyo po from last year tsaka this year, baka walang magsabing nag-improve talaga eh sa amin and I'm speaking from personal experience. Kinausap ko nitong Mr. President, noong pong time na yun, Mr. President, nagpunta po tayo sa Kalumpit kasama si Mayor Lem at si Governor Daniel Fernando. Binanggit po natin sa lahat ng news outlet na palpak talaga ang programa ng pamahalaan sa flood control. 2 years later, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas pumunta rin po doon sa the same town with the same mayor and with the same governor at sinabi rin po ng ating Pangulo, palpak nga ang flood control program ng pamahalaan. Mr. President, para po tayong sirang plaka, dito sa Senado paulit-ulit, 1.4 billion pesos ang budget ng gobyerno pero nasaan po itong flood control na ito? In the same year, Mr. President, kanina sa Kamara, sinasabi in the same year, may program daw po si Joel Villanueva. Wala pong ma-verify, wala pong ebidensya, wala pong resibo. Pero patuloy po itong tinatanong. Mr. President, sabi ng matatanda, kung sino yung lumalaban, siya yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Binanggit din po yan ni Mayor Vico Soto. Mr. President, hinahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po sa bulwagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Pangalanan mo na kasi, Senator Joel, wag na tayong maglaro ng wag na tayong mag-wordplay. Wag na natin paglaruan yung mga salita. Diretsuhin na natin, Zaldi ko, para matapos ang usapan. Kaya nabibira ka na eh. Laglagan na ika nga. Sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin 2 years ago nung nilabanan natin? Yung People's Initiative na may mga script na pinababasa at basa, scripted lahat. Kahit walang ebidensya, i-contempt mo. Kahit walang ebidensya, ipako mo sa krus. Mr. President, hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Handa rin po tayong madungisan ang ating pangalan, mainsulto o batikusin kung ito naman po ang magliligtas sa ating mga kababayan at tuldok sa anlibaha. Mr. President, let me put this on record. Alam ko po kung bakit lumabas ang pangalan ko.
Kahapon ho, Ginoong Pangulo, and Senator JV and Senator Cheese would attest to this. May hawak po ako ng mga affidavits ng mga taga-DPWH sa Bulacan. Pinakita ko po sa kanila at sabi ko, i-bring up ko po doon sa committee ni Senator Marcoleta. Hindi ko po ito nagawa sapagkat alam naman natin, Mr. President and Majority Leader Migs, alam natin yung nangyari kahapon. So we were preparing, I didn't get the chance to attend the committee hearing. Pero ang sabi ko nga po kay SP Cheese kahapon at kay Senator JV, this is way too low. Assistant District Engineer. Para namang, bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon? And then, ito nga po, lumabas bigla kahapon ang taong ito. And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Kaya ang hiling ko po sa bulwagang ito, ang hiling ko rin sa ating Pangulo, alam ko na sincero po kayo, alam ko po na masakit po sa inyo itong nangyayari, pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula, kung bakit bumaba ang kanyang dugo, kasi hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa lapi. Hindi na alam kung saan, kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi, hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? Correct. So yun lang po, Ginoong Pangulo, ang nais kong sabihin, Mr. President, binanggit po kahapon ng ating Senate President Chis Escudero yung mga pangalang hindi pwedeng banggitin noon. Pero ngayon, Mr. President, may ginagawa ang Diyos, buhay ang Diyos. Ito pong nangyayaring ito, alam po niya na ito'y maglilid sa katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Uulitin ko po, Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, atin pong alamin at siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sangkot dito. At sa mga susunod na pagdinig, bibigay ko po lahat ng aking nalalaman. Wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi ko noon pa. At Mr. President, I will never betray my principle. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your Creator and immediately into judgment. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala pong graduation. Kahit 1 bilyong taon, kahit 1 trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. Mr. President, my duty has always been to serve our kababayans, lalong-lalo na po ang mga kababayan kong Bulakenyo who suffer from flooding year after year. And that is where my focus remains, Mr. President, finding real solutions, not engaging in black propaganda. Mr. President, I will not be distracted by lies. And instead, I affirm my commitment to the work that truly matters, serving our people with honesty and integrity. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Yun, sinasabi ko. Majority Leader. Mabisa yung ano niya, yung banat nitong si Senator Joel. Siyempre, alam nga naman si Senator Joel Villanueva lang magsasalita. Kailangan si Senator Jinggoy Estrada din. Sen Jinggoy. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, also seeking the floor is a distinguished colleague from San Juan, Zambales, and the Republic of the Philippines, Northern Senator Jinggoy Estrada. Senator Jingo Estrada is recognized. Thank you, Mr. President. First of all, I would like to thank Senate President Pro Temp Senator Ping Lacson for allowing me to speak ahead of his privileged speech. Mr. President, I rise to repudiate the utterly false and baseless accusations
made against me by Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Una sa lahat, wala akong tinanggap na anumang halaga mula sa mga flood control projects. Gaya ng mga guni-guni nilang flood control projects, guni-guni rin ang sinasabi niyang 30% commitment ko raw. Para sa mga ordinaryo natin mga kababayan, ang mga binanggit ng mga proyekto ay nasa line items ng 2025 DAA or General Appropriations Act. Isang malaking kasinungalingan ang mga pinagsasabi niya para iugnay ang aking pangalan sa mga proyektong binanggit niya na nasa ilalim na ng 2025 GAA na sa isinagawang pandinig sa mababang kapulungan. Mr. President, these claims are not only malicious. They are blatant lies, clearly intended to mislead the public, besmirch my name again, and discredit my continued participation in the Senate hearing. I am not merely challenging Mr. Hernandez to take a lie detector test with me. I am demanding that he prove every single allegation he has made in a court of law. Galit na si If he Sen. dares to stand by his claims, then he must back them up with solid, irrefutable evidence. No hearsay, no fabricated narratives, just facts. And let the truth come out once and for all. I will not allow this brazen attempt to smear my name to go unanswered. This will not pass quietly. Beyond the administrative and criminal liabilities he may face, I will ensure that Mr. Hernandez is held accountable for perjury and made to answer for his deliberate falsehoods before the proper judicial forum. Let this serve as a warning. Lies have consequences, and I will pursue every legal remedy to make sure justice is served. Thank you, Mr. President. Yun, sinasabi ko. Majority Next, Leader. next. Thank you very much, Mr. President. We'd now like to recognize our distinguished colleague from the province of Cavite and Republic of the Philippines, no other than our Ayan Senate President pro tempore, Senator Panfilo Ping Lacson. Mr. President. Nakananto ako. Di The na natapos President to si pro tem. Lacson. Privilege speech na naman to si Lacson. Pambira, oo. Nag-iimbestiga na lahat to o na meron tayong problema. Ano ito privilege speech na to? Wala ka nang ginawa kundi mag-grandstanding. Lang yata. Senator Pampilo Lacson is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, my esteemed colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. Before I start, Mr. President, and with the indulgence of our distinguished colleagues, let me put this one issue away first. The DPWH Undersecretary that I mentioned to have offered our Senate President through his staff to make insertions in the 2026 National Expenditure Program had vehemently denied it to her new boss, Secretary Vince Dizon, and to his face at that. Was actually lying through her teeth. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Ayan po ang resibo, Mr. President, and I quote, para maisama ko po sa NEP, sir. Her words, not mine. Sabi nga ng mga abogado, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Sige. I will now proceed, Mr. President. Proceed. Exactly 3 weeks ago, I took this floor to expose what I called the flooded gates of corruption, a dam of deceit that is burst open, unleashing the tales of insatiable greed that continue to drown our nation. Simula na mabuksan ang agos ng usapan tungkol sa mga anomalya sa DPWH, bumuhos rin ang katakot-takot na ulat mula sa mga netizens at karaniwang mamamayan na nagmamatsyag sa mga substandard at ghost projects sa iba't ibang dako ng kapuluan. Kasabay ng bugso ng puot ng taong bayan laban sa iba't ibang personalidad na di umano ay sangkot sa pagsasamantala sa kaban ng bayan. Ang halos nagkakaisang sigaw ng lahat. Dapat may managot, dapat may makulong,
our frustrated countrymen cry in unison: name, shame, and prosecute. We in this august hall share the same frustration, except for the chaos and anarchy in the streets and in some public and private properties, which hopefully will not escalate. It is but right and just that we all demand that heads must roll and those responsible must be put behind bars, whichever agency or office, even those in high towers of power, they may come from. Justice must Sigurado catch ka? up with this. Sigurado ka, Brad? Lahat dapat mapapanagot? Parang di naman totoo. Di ba? Kaya mong banggain si Martin Romualdez at si Saldico? Yun ang tanong. Kaya mong banggain si Marcos Jr.? Sino ba most guilty dito? Anak ng toko, kung ako pala presidente, kahit na puro korupsyon ng administrasyon ko, basta may kakampi ka lang Lacson at Soto, absuelto ka na. Anong Petrang Garapata? People because enough is enough. Having said that, my office is fully committed to submit the overwhelming loads of reports we receive on substandard and ghost flood control projects to the concerned authorities in view of the forthcoming investigation by the yet to be constituted independent probe body. To this end, we decided not to include the same or similar anomalous flood control projects anymore in my follow-up privilege speech today. Instead, I will focus on sharing with you the various forms of corruption in fine print. Evidence so telling that it will nail the coffin for the summary dismissal and or prosecution of these culprits with a warning that what you are about to see may be hazardous to your health in that it will make your blood boil over the maximum normal systolic and diastolic thresholds. First, how the fruits of corruption are being squandered, albeit partly by these officials, entrusted to protect people's lives and low-lying communities from the devastation caused by typhoons and low-pressure areas. And when I say partly, I do not mean paltry sums of money, Mr. President. Second, how the same officials maneuver and manipulate the processes and procedures involved to collect from unaccomplished or uncompleted, even ghost projects perpetrated by these incorrigible and probably beyond redemption government officials. Unahin po natin ang mga tinaguriang BGC boys. Yeah, We delved BGC so boys. deeply into the web of corruption involving the culprits behind the notorious Bulacan flood control disaster. Sa lalim po ng inabot ng aming pagsisiyasat, sukdulang nakakarimarim na ang aming nadiskubre. These DPWH officials reached the lowest of the low and the highest of the high in the many corners of casinos across the country. On top of their multi-million peso wristwatches, signature clothes, and sneakers, and whatever else lavish lifestyles, these 5 erstwhile DPWH officials of the Bulacan First District Engineering Office gained them a moniker, BGC Boys. Not Bonifacio Global City Boys, Mr. President, but rather the Bulacan group of contractors as they have been known to casino employees. Hindi tambay ng High Street sa BGC ang mga ito. Hell Street siguro, Mr. President. At siyempre, nagtatago sa mga aliases ang BGC Boys. Let me do a roll call, complete with valid identification cards like driver's licenses from the Land Transportation Office, but this is a separate matter to be investigated, my distinguished colleagues. Ang kakasibak lamang na DPWH OIC Assistant Regional Director ng Region 4A at dating District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara, alias Joseph Castro Villegas. OIC District Engineer ng Bulacan, First District, Bryce Erickson G. Hernandez, alias Marvin Santos de Guzman. Assistant District Engineer, JP D. Mendoza, alias PJ Castro Asuncion. DPWH Engineer 2, RJ Dumasic, introducing himself as a contractor from Sims Trading Corporation with alias Sandro Bernardo Park at Edric San Diego. Hindi, sabihin mo muna, Brad, we've got your back, Mr. President.
Ano naman to? Oh, you got your... Sip-sip yan si Lacson eh. Yung tipong kung kanino siyang administration na makakahutot. Silang dalawa ni Soto, pareho sila ng strategy. Di ba? Nung panahon ni Tatay Digong, digong na digong yung dalawa na yun eh. Nung wala na si Tatay Digong, Marcos na, alam niyo ba mga kambayan kung sakaling si Leni Robredo ang presidente, huhututin din ho ng dalawa. As himself. Ibang They may klase hide talaga their to. identities, but having spent practically all my law enforcement years conducting intelligence and investigative work, I know criminals when I see them. No matter how real-looking their IDs are, no matter how long they were able to thrive in the shadows, no one can shield them from the day of reckoning that they deserve. Lalong-lalo na kung lantaran at walang pakundangan na ang pagnanakaw at paglustay ng kaban ng bayan, Mr. President. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Base Baka ano nila, baka meron silang share dyan sa ano. Baka meron ho silang share dyan sa casino kaya talagang sinasadya nilang magpatalo, di ba? Para kumita yung ano nila, yung casino nila. Anak ng to ka, para malinis tong pera na to. Paano ba to? Paano ko ba mapapasok sa bangko ko to? Di ko naman papasok to eh. O sige, ganito na lang. Ipatalo natin sa bangko. Ay, ipatalo natin sa casino. Diba? Paano malolonder yun? Paano mo lilinisin yun? Ang lakang pera noon. Dapat meron kang ano dun. Paano ba yung napanood natin sa Ozark? Sa Ozark kasi, napanood nyo na ba yung series na yun? Baka kala naglulonder tayo ng pera. Hindi, napapanood natin sa series. Ginagawa nila, gumagawa sila ng cabaret, gumagawa sila ng mga legit na business, tapos yung mga maruruming pera, pinapadaan nila dun sa mga business na yun. Ngayon, ito siguro dalawa to, sobrang garapal. Itong mga taga-Bulacan na district engineering office, ang ginagawa nila, yarin lamang mahirap ipasok yan, ipatalo na lang natin. Mahirap linisin yan eh, patalo na yun, bigay natin lahat sa casino. Ngayon pala, meron pala silang kasabot sa casino eh, no? Ay. Tuloy. ang mga ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Halimbawa, itong si former Assistant District Engineer at OIC, District Engineer Bryce Hernandez alias Marvin Santos de Guzman, mayroong combined gross losses sa mga kasino na 435 million pesos. Halos hindi sila nagkakalayo ng OIC Assistant District Engineer niya na si JP Mendoza alias PJ Castro Asuncion na may 418 million pesos sa nakabuwang talo sa iba't ibang mga kasino. Ang former District Engineer na si Henry Alcantara na hindi naman tumanggi na pumapasok at nagsusugal sa kasino ay nakapagpatalo ng 68,000 pesos pero bilang Henry Alcantara lamang yan. Ang mas malaking bulto ng kanyang talo habang nagtatago sa kanyang alias na Joseph Castro Villegas ay tumataginting na 36.7 million pesos in gross losses. Okay. Hindi rin natin sinasantabi ang milyones na pinatalo ng mga DPW's employees na nagpapanggap na contractors na sina Project Engineer RJ Dumasig alias Sandro Bernardo Park na may gross losses na 16.9 million at Edric San Diego alias himself or as himself na may losses na 42.4 million pesos. Akala siguro ng mga ito ay maaari silang manatiling multo o incognito. Ito ay isa lamang sa tambak na pagkakamali nila, Ginoong Pangulo. Interestingly, mukhang may kakaibang milagro ang dumapo sa tropang BGC Boys sa isang kasino sa Newport World Resort sa Pasay, kung saan sila ay tumabo ng 100 milyong pisong panalo mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024. Henry Alcantara, 4.7 million pesos. Bryce Erickson Hernandez, 189 million pesos. JP Mendoza, 320 million pesos. RJ Dumasig, 7.37 million pesos. Edric San Diego, 11.7 million pesos. Sinuwerto nga ba sabay-sabay na nanalo ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? May report kami at ito ay aming pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo.
How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. See, strategy yan. Nakakanood tayo ng series pero hindi tayo DPWH sa engineer. Ano yan? Strategy nila Smart, yan. your guess at this point is as good as mine. Sa Okada naman, may nakarecord na one gaming activity mula October 17 to 18, 2022, sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, RJ Dumasig at JP Mendoza, na kung saan maliban kay Henry Alcantara na nanalo ng 301,000 pesos, umuwing talunan ang ibang BGC boys dahil sa total losses na 1.75 million pesos. Mr. President, let me show you the record of cash to chips and chips to cash transactions of the BGC boys sa mga kasino na pinasyalan nila mula taong 2023 hanggang 2025. Henry Alcantara, alias Joseph Castro Villegas, cash to chips 1.1 billion 428,170,000. Yes, Mr. President, you heard it right, my dear colleagues. B as in billion, hindi M Grabe. or million. Cash to chips, 997,765,000 pesos. Bryce Hernandez, alias Marvin Santos de Guzman, cash to chips, 659,910,000 pesos. Chips to cash, 1,385,360,250 pesos. JP de Guzman, alias PJ Asuncion, cash to chips from 2023 to 2024, 26,500,000. Cash to chips 2023 and 2024, 280,093,500 pesos. In this regard, my office has submitted their names and aliases to the Anti-Money Laundering Council since casinos are covered persons. Yan dapat yung mga inaamla eh. Di ba? Yan dapat talaga mga inaamla. Anak ng toka, pera ho nasambay ng Pilipino ang inaano nila, yung pinaglalaroan nila. Mga walang yatong mga to. Under the amended Anti-Money Laundering Act. Tumataas yung Hindi ano, pa po yung dito blood pressure ko, Senator Ping. Mabigat yung mga ilinabas mo na yan, ha? Mabibigat yan. nagtatapos, Mr. President, ang kanilang mga kabulastugan. Oo. Sa aking naunang privilege speech noong August 20, 2025, nauna ko nang nilarawan base sa aming sources ang mag-among sina Alcantara at Hernandez na may Yeah. parehong level ng pagmamahal sa pera. Itong si Bryce Hernandez, nagkalat na nga ang kanyang mga larawan sa social media dahil sa kanyang kabulastugan. Aba, hindi man lamang nahiyang pumasyal-pasyal sa isang kasino sa Metro Manila hanggang noong September 1, 2025. Habang naghihiring ang Senate Blue Ribbon Committee, si Bryce nasa isang kasino nagsusugal. Ang ibang BGC boys may record pa hanggang noong nakarambuan ng Agosto sa paglalaro sa mga kasino. Suma total, habang lubog pa rin sa tubig baha ang mga taga Bulacan dahil sa mga pangungurakot na mga ito, at kahit booking na mismo ng Pangulo ang kalokohan, sige pa rin ang pagpapasasa ng BGC boys sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Walang kahiya-hiya sa katawan. Wala pong konsyensya ang mga ito, Mr. President. Kung darapala ng pagwawaldas ng kaba ng bayan sa mga kasino, lalong darapala ng kanilang pagduduktor ng mga dokumento para makapagnakaw. Over the past week, we scoured hundreds of pages of documents, each page painting telltale signs of how deeply entrenched corruption has become in the BGC kingdom. Patterns emerge not by accident, but by elaborate design, a framework of rigged and questionable biddings, impossible timelines of completion, manipulated progress reports, and falsified public documents. Certainly, these are not clerical errors, Mr. President.
These are fingerprints of a system perfected over the years to pocket billions of funds at the expense of our people's safety and welfare. For purposes of presentation, iisa-isahin ko na ang aming naging findings. Una sa ating listahan ng flood control structure sa bayan ng Bulacan, sa lalawigan ng Bulacan, na sakop ng notorious First District Engineering Office. Ang pondo ng flood control structure sa may Capiz, Talitip River, Package B sa Barangay Perez ay nagkakahalaga ng 92.58 million pesos sa ilalim ng 2024 national budget. Mr. President, hindi ito basta ghost project lamang. Hindi rin ito basta-bastang substandard o palpak. This project may be added to the wonders of the world. Why? Because it will keep us wondering how in the world it was implemented at such an extraordinary speed and paid in extraordinary haste. Imagine, Mr. President, December 17, 2024, nang mai-award sa Sims Construction ang proyekto, may notice to proceed na agad ng sinundang araw o noong December 18, 2024. Matapos lamang ang 2 araw o noong December 20, naningil na agad-agad ang Sims at nagsumiti pa ng 46.05% completion rate na nagkakahalaga ng 42.63 million pesos para sa kanilang unang progress billing. 2 araw, Ginoong Pangulo, halos nangangalahati na agad sila sa accomplishment. May pambihirang talento at unusual speed pala ang mga taga-Sims Construction. O baka may magic, Christmas magic, dahil magpapasko na. Hindi man nakahabol sa Pasko, New Year pa rin ang bagong taon ng magkakasapakat na Sims Contractor at Bulacan DPWH. Dahil na-release agad noong December 27 ang unang bayad na 35.97 million sa Sims matapos bawasin ang VAT, withholding tax at retention fees. Palagay namin, Mr. President, kung kaya pa nilang kurakutin ang taxes, baka ninakaw pa rin nila. Kaya lang, inisip siguro, baka maalkapon sila. Paglipas ng 3 buwan, o noong March 14, naningil na muli ang Sims para sa 89.1% completion rate na nagkakahalaga ng 39.86 million pesos base sa kanilang second progress billing. Matapos ang 5 araw o noong March 19, bayad na agad ang Sims. Siyempre pa, mapupukaw ang aming curiosity kung anong pagkaiba ng proyekto mula noong December 24 kung saan 46% na ng proyekto ang natapos, kuno sa loob lamang ng 2 working days. At March 25, kung saan 89% completed na ang flood control project. Tingnan po natin ang pagkakaiba. Ito po ang mga larawan na naka-attach sa first billing request dated December 20, 2024 na 46% completed daw. At second billing request dated March 14, 2025. Sabi nga po nila, can you spot the difference? Wala po tayong makikitang pagkakaiba, Mr. President. Let me explain. Maliban na lamang kung ang 2 taong nakatayo noong December 2024 ay hindi umalis at hindi rin gumalaw hanggang Marso ng sumunod na taon, no-brainer ika nga, maliwanag na iisa ang larawan na ginamit at sinumite para sa 2 progress billings ng Sims. Trabahong tamad para sa trabahong gahaman, Mr. President. Hindi pa nagkasya rito ang handiwork ng contractor na Sims at DPWH, my dear colleagues. Sa third and final payment, sumobra pa ang kubra ng Sims ng 3.9 million pesos, kaya naging 14 million pesos. Kung susumahin natin, ang kabuuang siningil ng Sims ay umabot sa 96.499 million pesos o 3.9 million pa more sa original contract price na 92.585 million pesos. But lo and behold, aprobado ito, certified, checked, and reviewed by the BGC boys na sina Project Engineer RJ Dumasig at JP Mendoza.
ang monthly certificate of payment para sa statement of work ng SIMS, kasama ang dagdag na 3.9 million pesos sa revised contract. Ang unang minadaling progress billing number 1, approved for payment rin sina Bryce Hernandez at Henry Alcantara, kaya release agad-agad ang singilin ng SIMS. Hinog na hinog sa criminal case na malversation through falsification of public documents. Mamaya po, hihimayin natin ang mga patong-patong na kaso na maaaring hanapin ng mga ito. If you know me, Mr. President, hindi pa rin sa akin sapat ang mga dokumento at kwento. Kaya muli ko pong pinalakad ang aking team upang makita ng sarili naming mga mata ano ba talaga ang lagay ng proyektong ito sa Barangay Perez, Bulacan, na katatapos lamang ngayong Mayo. Ang tumambad sa amin, Package A, ng parehong proyekto sa parehong lugar ng Package B sa Barangay Perez, Bulacan. Mukhang na-double whammy tayo ng SIMS Construction at ng mga kasabwat nila sa DPWH. Kung nasaan ang Package B na minadaling nabayaran, ay mananatili na lamang guni-guni dahil tanging Package A lamang ang nandun. Ito po ang itsura ng Package A na walang pinagkaiba sa ghost project na Package B. Tagpi-tagpi na nga at ang completed na Package A minulto pa sa Package B. Mr. President, SIMS Construction seems to be complicit sa broad daylight robbery na ito. Not once, but twice. Dapat makasuhan din ang kontraktor na ito bukod pa sa forever blacklisting. Marami pang katanungan kaugnay ng proyektong ito tulad na lamang ng irregularidad sa mga dokumento, pag-release ng bayad sa kabila ng kakulangan ng pirma ng mga kaukulang opisyal. Sa dalawang proyekto sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan, copy-paste din ang modus ng SIMS, Mr. President. Ang masama, dalawang proyekto pa ang hinokus-pokus ng kontraktor at DPWH engineer sa Bulacan. Ang isa, contract ID number 25CC0072 para sa riverbank protection sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan, na may original contract price na 74 million pesos. Ang isa naman, contract ID 25CC0091 para sa flood control structure sa Barangay Bulusan din mula sa Purok 4 hanggang Purok 5. Ang halaga, 92.7 million pesos. Akala namin na mamalikmata lamang kami noong una namin kinilatis ang mga kontrata, distinguished colleagues. But documents clearly show not only how unscrupulous but also how brazen these people can be. Parehong petsa ng notice of award ng dalawang contracts noong February 17, 2025. Pareho din ang petsa ng notice to proceed, February 25, 2025. Pareho pa ding may revised contracts na ang markup ay pareho pa ulit na 4%. At ang ultimong panggagago, Mr. President, sa loob lamang ng 15 araw mula February 25 hanggang March 12, parehong 89% ang completion rate ng dalawang proyekto. Hindi lang yun. Siyempre, sabay din ang singil ni SIMS para sa second and final payments noong April 4, 2025. Fully paid ang parehong proyekto na sa parehong araw din noong April 22, 2025. Parang nakinikinita ko na, Mr. President, na nagtatawanan pa ang mga matatalinong gagong matching na ito habang nagbibiyahe papuntang kasino, dala ang kwartang kinulimbat habang naglilimas ng tubig baha, papalabas ng kanilang mga bahay ang mga pobreng taga Bulacan. Magkaibang proyekto na ang contract duration na sana ay 240 days at 270 days respectively. Pero sabay natapos ng record period na 34 days. 100% completed kuno. Sa kabilang dako, okay, let's give him the benefit of the doubt. Baka nga naman 100% o 100% na lakas ang binigay ng SIMS kaya natapos agad-agad at sabay pa ang dalawang proyekto. Tingnan natin ang progress reports.
na sinumite nila, Mr. President. Sa slide na ito, makikita ang sinumiting photos para sa progress billing number 1 ng SIMS noong March 14, 2025. Sa kaliwa, attachment para sa 25CC0072 contract. Sa kanan naman, para sa contract 25CC0091, may pinagkaiba po ba? Ganito rin ang attachment para sa second and final billing na sinumite noong April 4, 2025. Hindi tayo namamalikmata. Harap-harapan, pinagnanakawan po tayo. Mr. President, sa kabuuan, 174,699,499 pesos and 11 centavos ang halaga ng dalawang proyektong ito. Base sa sinumite ng DPWH sa isang report sa Blue Ribbon Committee hearing, sinasabing ang contract ID 25CC0072 ay walang struktura. Kaya ghost project po talaga ito. One project for the price of two. Hindi po ba sadyang panggagago na ito? Papayag po bang mahigit na 112 million Filipinos na patuloy na magpaloko sa kontraktor at 5 tulisan na ito? Obvious rin ang kabalbalan sa mga reports para sa proyektong construction ng pumping station ng floodgate sa Barangay Atlag, Malolos, Bulacan na may halagang 92.5 million pesos sa ilalim ulit ng 2024 GAA. Ang kontraktor nito, ang IM Construction Corporation. Base sa mga sales invoice, 4 na beses nakasingil ang kontraktor para sa kabuuan ng proyekto mula October 2024 hanggang Mayo nitong taon, kasama ng 15% advance payment. Nakita po niyo sa screen ang mga petsa ng request for progress billing noong December 20, 2024, February 24, 2025, at April 29, 2025. At mapapansing pareho ito sa style ng SIMS, Mr. President. Subalit, ito natin ang ating atensyon sa mga naka-attached na larawan sa first progress report noong December 20, 2024 at third progress report noong April 29, 2025. Ang sunod na mga litratong ito ay may petsang December 2024 at April 2025 pa rin. Parehong larawan, ang mga bulok at kinakalawang na sheet piles, parehong pwesto ng mga makinarya at parehong pwesto ng mga manggagawa. Ang kaibahan lamang, ang lighting at contrast ng mga larawan. To ask how this doctored photos slip past the eyes of officials is not even a question, Mr. President. Talagang may sabwatan. Siyempre, Mr. President, hindi naman magpapahuli ang isa sa mga crowd's favorites. Simula Tutuloy ho natin mamaya yan itong kay Wawaw Builders. No? As always, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Malinat na Pilipinas.